impeachment ni BP Sara malinaw pa sa sikat ng araw na purong pamumulitika ang sentro ng mga may pakana nito. Coco Pimentel, binuking ang mga makakaliwang gilawan at iba pang tumitira sa Vice Presidente. Pero bago ang lahat, kung di pa kayo nakapag-subscribe sa channel na ito, please do subscribe para mas maging updated pa kayo sa mga susunod kong mga videos. Alipin ang politika. Ganito inilarawan ni Coco Pimentel ang anyay likod sa totoong may pakana ng impeachment case. Aniya, ang naturang impeachment ay mayroon talagang halong pamumulitika dahil sa mga naglalakihang pangalan likod ng pang-iipit sa Vice Presidente. Sinabi rin ng political analyst na kapag hindi nila napatumba ang Vice Presidente ngayon ay magdudusa ang mga ito ng 6 na taon kapag nakaupo na sa kapangyarihan ang Vice Presidente bilang Pangulo. Kaya naman, atat na atat ang mga politikong naglalaway sa Vice Presidente na i-impeach ito. Dito sa impeachment case against BP Sara at sa pwedeng maging handling ng impeachment yung 2028 election, considering na may mga participants na possible na may aspiring for higher position sa 2028. Ayoko na i-link sa 2028. Basta alam ko na may political angle talaga ang impeachment case kasi una sa lahat, high-ranking government official yung nai-impeach, posibleng the highest political officers eh. Mm-hmm. And then ang ginawa pa nating impeachment court, Senado pa, mga politiko din. So may politics involved, pero dahil sa umabot ka na ng Senado, pinagkatiwalaan ka na ng taong bayan at klaro naman sa Constitution na part ng job description mo yan, anytime pwede ka maging judge sa impeachment trial. Tapos nag-oath ka pa, you will render impartial justice. Ang assumption ng taong bayan, kaya mong gawin yan. Diba? So, sana nga. So, sila na ngayon magja-judge ang taong bayan na magsabi na, kinaya nga niya maging impartial judge. Okay, Nympha. Sir, sorry, balik ko lang dun sa pag-i-inhibit. So, yung pag may nag-inhibit, that would be to the Vice President's favor? Sa akin palagay, oo. Kung may nag-absent, ganun din. So, mayroong nag-leave, ganun din. Mayroong ayaw magpaliwanag, ganun din. So, kasi ang pagkabasa ko talaga sa Constitution, kailangan 2/3 of all the members of the Senate. Pero yung all the members of the Senate, yun yung physically ha. So, kunyari, at ngayon 23 lang kami, i-compute mo yung 2/3. Pero balik din sa 16 yun eh. Kasi walang fraction of a person eh. So 16 yun. Kailangan 16 talaga magsabi ng guilty. Wala nang kailangan sabihin yung siyam. Basta 16 ang magsabi ng guilty. Pag hindi tayo maka-16 na nagsabi ng guilty, kasi tumahimik lang ang siyam, acquitted. Not guilty. Not guilty. Not convicted. Not convicted. And then, sir, dahil dun sa pag-remand nung articles of impeachment, nag-cause din ba ito ng uncertainty, di ba, kung magkukonvene talaga o hindi yung impeachment court? Kasi the two conditions have to be complied with. Eh, diba? Tignan nyo, kayo mga reporters, when you refer to the order ng June 10, you use the word remand. Pero sa proceedings namin doon, consciously nilang iniwasan yung remand kasi pinoint out ko nga yung remand. Wala ka na rin. Same effect kasi, sir. Diba? Kaya nga naka-invento nga ng return. Actually, hindi lang ito return, comma, without dismissing or terminating the case, comma, until such time that. Ganun. So imagine mo, sinoli until such time. So ganun. So, pero hawak ko pa din. Parang ganun eh. Soli ko sa iyo, pero hawak ko pa rin hanggang sa may gawin ka. At yung anak mo. Oh, so, diba? Ibig sabihin, with that, tama po ba, Senator? Ibig sabihin, with that decision, ang Senate Pass Impeachment Court ang naging dahilan para maging uncertain kung magkakaroon ng impeachment trial, while dapat meron naman talaga dapat. Dapat sana tuloy-tuloy na lang sana. Kunyari yung original calendar na inisyu ni SP noong February, March,
Kung sinunod lang. Kung yun, medyo okay na yun, diretso-diretso lang. June 2, okay nga, June 2, June 3, then maybe sa mga end of June, maybe a little trial or appearances. Then the trial action sa July 28 at 29, gano'n na, 29, 30. So gano'n na nangyari. So yun, mas straightforward yung kalendaryong yun. Ngayon, ginawa niya, may return to sender, liliko ngayon sa kaliwa. So yun na yun. Nag-introduce na nga ng, actually nag-i-invite Nag-i-invite ng kaso na, okay, file the cases. Pag nag-file ng case, hindi na kasalanan ng Senate Impeachment Court. Tiniyaro na kami. Question na kami. Ganun. So that is the problem. Related to that, sabi ni Marlon Ramos, do you think SP and the rest of the senators acted differently had President Marcos issued strong statements on VP Duterte's impeachment trial like Pinoy did during CJ Corona's impeachment trial? Hindi, dapat hands-off ang presidente sa impeachment. Hands-off. Pag tignan natin yung Article 11, there is no role, of the president in impeachment proceedings. Bakit? Because the president himself or herself is impeachable. So dapat wala siyang role. Ito yung proceeding na pwedeng siya rin yung maging subject ng impeachment. So dapat wala siya talagang role. Pero sir, So ako sagot ko doon, walang role ang presidente. Let us keep it that way. And I'm glad the president is not commenting on the impeachment. And even if mag-comment siya, it should not carry any weight sa mga impartial judges of the Senate Impeachment Court. So hindi rin siya pwedeng mamagitan between the House and the Senate kasi nagkakaroon nga ng parang, di ba, deadlock. Gusto daw mamagitan ng Pangulo. Huwag siya mamagitan kasi kunyari sa future, ang impeachment is concerning the president, and then meron din deadlock ang House and Senate, pwede din siya mamagitan about his or her own case. Hands off lang. Hands off ang presidente. Okay, pero sir, Nympha. political leader pa rin naman ng presidente, sir, di ba? So, Sa politics. Pero this is now accountability. Kahit na political process, sir. Naging political process because ang napiling impeachment court is composed of politicians, and then matataas na government officials lang ang ini-impeach. sir, kaya lang kasi ang statement ho several times ng presidente is sa kanya ayaw niya na may ganitong impeachment kasi makakagulo. So Kung akong senator judge na nakarinig noon, gagalangin ko yung freedom of speech ng presidente, but that should not carry any weight sa akin. I will look at the evidence. Sabi nga, kaya nga sinabi, trial shall proceed, forthwith proceed. Kasi nga, look at the evidence. Okay na, Nympha. Raymond. Mike. Laging kinakatwiran, sir, ni SP, sui generis daw ang impeachment court. Kaya pwede nilang gawin kahit anong gusto nilang gawin, just like what they did dito sa remand na naging return na inaprobahan ng 18 kasamahan ninyo. Meron na tayong Senate impeachment rules. So yan. So sundin dapat yun. Meron kaming oath na tinake. Sundin din yun. Meron namang meaning. At saka meron tayong constitution. Plus, meron na kaming past experience na. So yun, hindi naman pwedeng gawin lang kahit anong gawin. Okay, Myla. Going back to the basic lang, sir, kasi tatlo doon sa kasamahan ninyo, hindi nagsuot ng robe. I was asking already during that time yung iba niyong kasamaan na pwede bang sumali sa proceedings yung mga ganun na hindi nag-oath nga sila pero they did not wear robes. I was thinking, sir, na sabi ko nga kay Sen. Joel, simpleng basketball tournament nga eh. Hindi ka pwedeng sumali sa laro pag hindi ka naka-uniform. Dito, impeachment court, hindi ka naka-robe and yet you are participating directly doon sa proceedings. Ano bang take nyo dito, sir? Well, sa akin, no issue sa akin yan. Din ako doon, parang lenient din ako pagdating doon.
Kasi actually, pwede naman kami naging Senate Impeachment Court na walang robe kaming lahat. Gusto lang namin actually merong symbolism or merong attire to remind us na hindi kami legislator, ibang rules na namin, may ibang oath namin ngayon. Actually, tingnan mo, nung rinirecall namin, ano ba nangyari doon sa time ni impeachment ni Chief Justice Corona? Nung tinatanong ko sila, nung nag-oath ba tayo, were we in session as a legislative session or were we in session as a court? So alam mo yung nung nag-research kami, nakita ko yung picture namin, naka-robe kami, na nag-oath kami. So sabi ko, court tayo. Oh, so ganun. So nakita mo, may symbolism, may value siya, may value din siya. But if meron judge na nag-oath naman, bound naman siya ng kanyang oath, na hindi lang siya naka-robe, I will allow the participation of the said judge. Sir, going back dun sa dapat na maging